Alright, mega love shoutout po. Good afternoon mga kabsat. Kamusta na ang ating mga kasama? Shoutout sa ating naiwang 151 live viewers. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe dyan, like and subscribe naman tayo mga kabsat. Aabutin na natin ng 100 mga kabsat. Kanina pa tayo nagpupush dito. Ilan pa lang yung like natin? 88 likers pa lang. Baka naman mga kakabsat, like and subscribe naman tayo dyan mga kabsat. Baka nakalimutan nyo na. Oh, nabawasan pa. From 88 naging 87. May bumawi pa. Like and subscribe tayo mga kabsat. Paabutin na natin ng 100 papunta sa last topic natin mga kabsat. O pag-usapan naman natin itong topic ni Attorney Recto mga kabsat, no? Pagkadiktador ni Escudero, pinatamaan ni Senator Risa. Oba, bumaba na to si Senator Risa kay Escudero. So alamin natin, mabuhay. Wala akong kinakampiyan. Maganda soon na lang sila magharap kung sino ang nagsasabi ng totoo. Pwede rin yan, Michael Panga, di ba? Yes, may nakalahati ang nag-like. Ayun na. Salamat. Sa mga di pa nag-like dyan, like and subscribe po tayo. Again, road to 100 like na po tayo. Baka naman mabsat na konting push na lang, 100 likes na tayo. Alright, pakinggan natin to si Attorney Recto mabsat. Lights, camera, action! Attorney, para sa mga kabunyog, mga kababayan, saan mang pong panig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas Bilisan at natin, ha? mundo. Bilisan Mga natin. kabunyog, pinatamaan ni Senadora Risa ang pagkadiktador ni Chis Escudero. Ano? Itong pagkadiktador ni Chis Escudero, marami nang nagkukomentaryo dito. Yung pinakahuli sa matinding nagkomentaryo tungkol dyan ay si Senador Mig Zubiri. Tama. Sabi ni Mig Zubiri, ayaw sa diktator. hindi siya kumbinsido, di umano. Ayon kay Chis, ay kay Migs, hindi siya kumbinsido sa estilo ng pamumuno at sa performance ni Chis Escudero. May pagkadiktador daw ito. Nagdidesisyon ng sarili niya na lang, unilaterally nagdi-decide. Hindi man lang nagkukonsulta sa kanyang mga kasamahang senador. At kapag nagsalita, pag nagsalita, naharangan. Pag nagsalita, naharangan. Sarili niya lang na desisyon. Kaya sabi ni Mig Zubiri, hindi maganda ang pagpapatakbo ni Escudero ng Senado. May pagkadiktador ito. Ngayon na naman, si Senadora Risa Hontiveros na may isang statement na inilabas. Oo, may nilabas. Actually, ang kinokomentaryuhan ni Senadora Risa, si Attorney Tunggol, yung spokesperson ng Senado bilang impeachment court. Ay itong si Attorney Tunggol, ang hilig magsalita ng akala mo siya na rin si Escudero eh. Hindi naman yon, ayon kay Senadora Risa, itong si Attorney Tunggol ay nagsasalita ng mga bagay na hindi naman yan yung collective o pinagkaisahang desisyon ng Senado bilang institusyon. Parang ang sinasabi ni Senadora Risa, may karapatang magsalita si Tunggol ng sarili niyang naiisip. Pero kung nagsasalita siya bilang spokesperson ng Senate Impeachment Court, dapat hindi sarili niyang opinyon, kundi kung ano yung pinagkaisahang desisyon o posisyon ng Senado. Tama naman yun, di ba mga kabsat? Kasi kung spokesperson ka ng Senado, dapat kung ano yung napag-usapan ng buong Senado, hindi yung nasa isang panig ka lang. Hindi ka lang nasa panig ni Chis Escudero, di ba? Nako po. So meaning parang doble kara ni Chis Escudero ito. Kumbaga parang kadoble niya. Kakambal ba niya? Ay ngayon, sa pagkukomentaryo ni Senadora Risa kay Attorney Tunggol, napatamaan niya rin si Chis Escudero. Ayun lang. Sabi ni Senadora Risa, ito mga kabunyog, ipakita natin yan. O yan. Yan yung yan yung statement ni Senadora Risa. Sabi nito, Attorney Tunggol is entitled to speak in his own capacity, but with all due respect, he does not reflect the voice of the Senate. Oh, so voice lang siya ni Chis, hindi siya sa whole Senate. Tama. As a deliberative body and a stride of the Senate, it is a collectively
judgment. Tama, collective dapat. Based on the statement at a recent press conference, he represents only the position of the presiding officer. Nako po! Alatado na. Nako, sige, tuloy na. Tuloy. Hontiveros. Sabi dyan ni Senadora Risa Hontiveros, statement of Senator Risa Hontiveros on the latest comments by the Senate Impeachment Court spokesperson. Attorney Tonggol is entitled to speak in his own capacity, but with all due respect, he does not reflect the voice of the Senate. Yun. As a deliberative body, the strength of the Senate is in its collective judgment. Based on his statements, a recent press conference, he represents only the position of the presiding officer. But he does not represent mine as one of the senator judges. Hindi tugma ang matagal na nilang sinasabi na hindi pwedeng mag-convene, gumalaw ang impeachment court hanggang magsimula ang 20th Congress. Ngunit sa kabilang banda, dinidesisyonan na nila unilaterally ang mga panuntunan sa impeachment court. Out of respect for the institution, I hope we can be more mindful of process and allow us senator judges to decide only when we are properly convened. So, yun. Yan ha. So, ang patama dito kay Escudero, ngunit sa kabilang banda, dinidesisyonan na nila unilaterally ang mga panuntunan sa impeachment court. Yun. Yan ang pagkadiktador. Ha? Ang tendensya ni Chis Escudero, desisyonan na. Ha? Unilaterally ang mga panuntunan sa impeachment court. Yan ang patama ni Senadora Risa kay Chis Escudero. Matapos mag-decide si Chis Escudero unilaterally, inaanunsyo naman ng kanyang spokesperson na si Attorney Tonggol. O yun. Kaya kumbaga, sabi ni Senadora Risa, okay, spokesperson ka ng Senate Impeachment Court, dapat pag nagsalita ka, yung collective na decision ng impeachment court, hindi yung decision mo or decision ng presiding officer. Ang decision ng presiding officer ay hindi desisyon ng impeachment court. Huwag mong i-anunsyo ang desisyon ng presiding officer as the decision of the impeachment court. Tama. Kasi unilateral lang na desisyon yan ng presiding officer. Yun. Ha? Matindi, ano, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Ang patama dyan ni Senadora Risa, nagdidesisyon sila, ang tinutukoy, si Chis Escudero, si Tonggol, nang hindi pinag-usapan ng Senado bilang impeachment court. Yun. O sabi pa nga ni Makabayan Philippines, si Chis, hindi lamang diktador, may attitude pa at trying hard. Kaya ito mga kabunyog, tama ito. Actually, hindi lang si Senadora Risa niyan ang nagsasabi. Kahit si Mig Zubiri, yun ang pinaka-issue kay Chis Escudero. Diktador. Na diktador ito. Hindi pwede yung ganyan. Kahit Senate President ka, ang Senate President, parang kung sa mga justices ng Korte Suprema, Chief Justice yan. Ang tawag namin dyan, primus inter pares. Ang ibig sabihin ng primus inter pares, pantay-pantay kayo. Ikaw lang yung nangunguna doon sa, ikaw yung primus, ikaw yung primary, doon, ikaw yung nangunguna doon sa lahat. Pero pantay-pantay kayo. Chief ka, parang team leader ka. Pero hindi ka pwedeng magdidesisyon nang hindi mo kinukonsulta ang mga kasamahan mo. Kasi collective ang Senado. Kaya ang ginagawa ni Chis Escudero, mga unilateral, o kaya sabi ni Risa Hontiveros, Harangan tayo, wait lang. Naharangan na naman tayo. Lagi nyo nang ginagawa na dinidesisyonan nyo unilaterally ang mga panuntunan ng impeachment court. Hindi tama yan. At si Attorney Tonggol, dapat naman, wag siyang magsasalita ng parang ang sinasabi niya, yan na yung desisyon ng impeachment court, gayong hindi naman yan pinag-usapan. Yan yung mga kabunyog, mga kaubayan. Kaya tama lang yung sinasabi ni Senadora Risa. Ang statement na yan ni Senadora Risa, lumabas yan dahil sa sabi ni Tonggol. Sabi ni Tonggol, hindi raw pwedeng mag-convene ang Senado hanggat ang Kamara ay hindi nagre-reply or nagko-comply doon sa orders na doon sa order ng Senado. Mayroon kasing order ang Senado na mag-comply dapat ang Kamara bilang mga prosecutors doon sa 2 certifications. Hindi pa nagko-comply ang Kamara doon. So ngayon, lalo na yung pangalawa na requirement. So ang sabi ni Tonggol,
pag walang compliance ang Kamara, yung mga prosecutors, walang convening ng ng Senado na mangyayari. Wala naman. Hindi sang-ayon dun si Senadora Risa. Bakit nakadepende sa Kamara ang pagkukonvene ng Senado? Pwede namang mag-convene ang Senado kahit wala pa yung pag-comply ng Kamara. Kailangan bang mag-comply muna ang Kamara bago mag-convene ang Senado? Kung gayon, yun ay posisyon ni Chis Escudero na inanunsyo naman ni Tunggol. Ang sinasabi ni Senadora Risa, unilateral nilang niyang dinesisyonan yun. Hindi pwede yun kasi collective ang Senado. Collegial body. Kaya sabi ni Senadora Risa, si Atty. Tunggol hindi dapat nagsasalita ng para sa sarili niya lang. Kasi spokesperson siya ng impeachment court. At si Chis Escudero naman, hindi dapat dinidesisyonan kung mga panuntunan ng impeachment court unilaterally lang. O yun. Kaya ito na, nagre-react na si Mig Subiri, na diktador si Chis Escudero, nagre-react na si Risa Hontiveros. Sana magsanib pwersa ang mga ito. Alam nyo mga kabunyog, pag nagsanib pwersa ang kampo ni Risa at saka yung pwersa nila Mig Subiri, matatalo yan si Chis. Matatalo yan mga kabunyog. Bakit? Kasi sa kampo ni Senadora Risa, Kiko, Bam. Di ba? Ilan na yan? Tatlo. Ilan na yan? Tatlo. Kiko, Risa, Bam. Ilan naman ang nandun sa kampo ni Mig Subiri? Mig Subiri, yung Veterans Block, Mig Subiri, Ping Lacson, Tito Soto, Ping Lacson, Loren Ligarda, 7 na. Di ba? 7 na yan. Ilan bang kailangan? Di ba? 13? 13 ang kailangan. Una, Risa. Tingnan niyo mga kabunyuga, Risa, Risa, Kiko, Bam, 3. Mig Subiri, Tito Soto, Ping Lacson, Loren Ligarda, 7 na. Saan kukunin yung 6? Si Win Gatchalian, medyo nitong huli, maganda ang mga positioning ni Win Gatchalian. Sumama nga kay Risa doon sa pagboto. Kasama siya ni Risa doon sa 5 na kumontra doon sa pagbalik ng articles of impeachment sa Kamara. Si Gatchalian. Gatchalian. Sino pa? Lito Lapid. Si Lito Lapid, pwedeng mahatak yan. Kung kinausap yan ng Malacanang, sasama yan. Ganon din si JBRC ito. Pag kinausap ng Malacanang yan, sasama yan. Maaaring si Jinggoy hindi, pero si JB sasama yan. Si Pia Cayetano, pwedeng sumama yan pag kinausap ng Malacanang. Sino pa ba? 4 na. Yung magkapatid na tulpo, Erwin Sacarabi. Ay, ma-administrasyon yung dalawa na yan. Di 6 na. Di talo na sila, Chis. Talo na sila, Chis. Ang makakasama lang ni Chis, si Joel Villanueva, si Alan Peter Cayetano, si Jinggoy Estrada, at saka yung 7. Yung 7 tao ni yung Sara Duterte. Paktay na. Di ba? Kaya ito? Kaya pa itong matalo si Chis. Dapat lang magsanib pwersa ang kampo ni Risa at saka ang grupo nila Mig Subiri at Lacson Soto. Kaya lang ang problema kay Senadora Risa kasi mas gusto ni Senadora Risa minority or independent. Kaya lang sa pagkakataong ito, para lang matalo si Chis, dapat magsama-sama sila. Kasi nga diktador talaga si Chis Escudero. Diktador, kaya tama si Mig Subiri. Dapat may bago ng liderato ang Senado. Si Risa, ganun na rin ang komentaryo. Di ba? Shout out, Militon Losada. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, pwedeng magsanib ang grupo ni Senadora Risa, Mig Subiri. Ang problema lang kasi kay Senadora Risa, ayaw niyang mapasama sa administrasyon. Si Grace po wala na, graduate na, Jerry Martinez. Graduate na si Grace po. Wala na si Grace po, wala na si Coco Pimentel. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda dito kasi strongly worded yung statement ni Senadora Risa. Sabi ni Senadora Risa, lagi nyo na lang unilaterally pinagdidesisyonan ang mga pamununtunan ng Senado. Kaya pinapaalalahanan niya si Atty. Tunggol, huwag kang magsasalita ng mga bagay na sarili mo lang. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, tama naman yun. Kasi spokesperson ka ng impeachment court. Ang impeachment court, korte yan, lahat ng senador, miyembro ng impeachment court. Shout out kay Monkey, live po ito. Kaya tama yan, Senadora Risa. Anuhin nyo. Tirahin nyo na yan si Chis Escudero ng Magsama na kayo nila Mig Subiri. Kasi sabi ni Mig Subiri, dictator yan si Chis. Di ba? Yan mga kabunyog. Okay? Sige po, magandang araw sa inyong lahat.
Magandang araw, mabuhay po tayo. Sorry na, sorry nakamute ako. So, ayan nga, totoo yung sabi ni Attorney Recto Mabsat, no, na talagang kailangan magsanib puwersa itong si uh, Senator Risa at saka si Migs. Diba? Kailangan magsanib puwersa sila para mapalitan talaga. Kasi pag hindi magsasanib puwersa yan, wala na. Si Con pa rin, si Cheese pa rin. At alam niyo naman ano nangyayari, di ba? Sa nangyayari. So maraming nadidismaya kay Cheese, especially dito sa mga pro-admin, no? So kailangan magsanib puwersa talaga para mapalitan. Or not unless gagalaw ang Malacanang, yung kakausapin nila yung mga senador, baka no, kausapin. So ayusin nila yung mga pinagagawa nila at gawin nila yung fourth week talaga, ha? Biro nyo, ang tagal-tagal, fourth week, pang February, umabot ng July, umabot na sa 20th Congress, nako po. So, ayan, Mabsat. So, pag nagsama yan, mga kanyan, malaking tulong yan para mapalitan itong si Cheese. At kung sino man ang papalit, kung si Tito Soto man nakita naman natin yung side ni Tito Soto. Dapat gawin kung ano ang nasa batas. Hindi ikaw ang batas. Sasabihin niya, hindi ikaw ang Senado, Cheese Cordero. Ha? Ikaw lang ay isang presiding officer pero hindi ikaw ang Senado. Nako po, lakas tama yun. Sakit yun, sampal talaga yun. So, Mabsat, lunch break muna tayo. Medyo nararamdaman ko na yung gutom ko, Mabsat. So, again, kita-kita lang tayo sa ating next live stream. Sa ating mga live viewers at saka siyempre mga silent viewers yan, maraming salamat po. Kita-kits po tayo. Right, hanggang sa muli. Kita-kits tayo. Hanggang sa muli. Paalam. Maestro Paul is signing off. Bye-bye!